State of the Nation. Pasintabi po, maselang video ang inyong napapanood. Putulang ka ng binti ng lalaking ito sa Mandaue City, Cebu matapos masalpok ng motorsiklo. Ayon sa pulisya, patawid sa highway ang biktima ng mabundol ng humaharurot na big bike. Inaalam pa kung may kuha ng CCTV sa lugar ng insidente. Pero bago mangyari ang disgrasya, kita sa CCTV ang big bike na nag-overtake at pumwesto sa kabilang lane. Nagpapagaling sa ospital ang biktima at nakikipag-ugnay na raw sa kanya ang rider. Minartilyo sa ulo at itinago pa ang mga labi ng isang ina at ang kanyang pastit na anak sa Valenzuela. Sospek ang kaibigan ng padre de pamilya. May report si Emil Sumangil. Nakataklob ng kumot at may busal sa bibig ang nanay na si Janice Joy Castro. Ang anak niyang 6 na taong gulang na si Jare Aizavon Jerome nasa ilalim ng kama. Patay na natagpuan ng mag-ina sa kanilang bahay sa Barangay Balangkas, Valenzuela. At batay sa autopsy, parehong basag ang bungo nila. Pinalurang martilyo. Sobrang hirap ang inabot ng anak ko eh. Nung makita ko yung anak ko, anak, sabi ko, bakit ka nahandyan? Pagtingin ko naman dito, yun namang apo ko. Suspect ang isang Michael Francisco. Kaibigan siya ng nakakulong ngayong mister ni Janice Joy. Ilang beses pang nakuhanan sa CCTV sa lugar ang suspect na nakabuntot sa mga biktima. Nagpalit pa siya ng damit matapos umanong makalabas sa bahay ng mga biktima. Yung asawa ng biktima, barkada yung suspect natin. Which is yung asawa ng biktima nakakulong. Anong posibleng palagay ninyong dapat ding imbestigahan ng pulis dito na motibo ho dyan ho sa krimen? Sa drugs po. Tinutugis pa ang suspect pero kinasuhan na siya ng 2 counts ng murder. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Timbog sa entrapment operation ng isang radio commentator na tumatakbong mayor ng Talisay City sa Cebu. Estado kayo, walang gagalaw. Ang reklamo ni Talisay City Mayor Gerald Anthony Gullias Jr. Nangikil umano sa kanya ang local broadcaster na si Roger Simafranca at ang kanyang kasama. Hiningan daw siya ng suspect ng 4 na milyong piso kapalit ng pag-atras sa eleksyon at kung hindi ay may isisiwalat daw laban sa alkalde. Itinanggi ni Simafranca ang paratang. Maharap sa reklamong robbery extortion ng broadcaster at ang kanyang kasama. Hindi daw pabor si Pangulong Bongbong Marcos sa pagsusulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Aksaya lang daw kasi ito ng oras. Pero sabi ng ilang kongresista, nakahanda na sila sa impeachment complaint dahil kailangan managot si Duterte sa kanyang issue ng confidential funds. May report si Chino Gaston. Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Nitong Lunes, matapang ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng umano'y banta ni Vice President Sara Duterte sa kanyang buhay. Pero sa kabila ng mga isyong ipinupukol sa kanyang bise, sabi ng Pangulo hindi raw siya pabor sa pagsusulong ng impeachment complaint laban kay Duterte. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? Sinabi yan ng Pangulo kasunod ng nag-leak daw niyang text message sa hindi tukoy na umano'y mga lider ng Kongreso. Kinumpirma ng Pangulo na totoo ang mensahe kung saan sinabi niyang kung isa sa alang-alang ang lahat ng bagay, hindi importante si VP Sara. Yes, because that's really my opinion. What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. At kung para kay Duterte, umabot na raw sa point of no return ang relasyon nilang dalawa. Para naman sa Pangulo, never say never. Para sa Makabayan Bloc sa Kongreso, pagpapakita ng weak leadership o mahinang pamumuno ang pahayag ng Pangulo. Nakahanda na raw sila para sa impeachment dahil kailangan daw managot ng Vice President sa usapin ng confidential funds at iba pang anomalya sa OVP at DepEd.
Di raw dapat diktahan ng Malacanang kung paano gagawin ng Kongreso ang mandato nito para mapanagot ang mga tiwaling opisyal. No comment naman sa ngayon ang Malacanang sa sinabi ng Makabayan Bloc. Para naman sa ilang leader ng Kamara, wala sa agenda nila ang impeachment proceedings. Sa pagpunta ng Pangulo sa Camp General Guillermo Nakar, bahagi ng mensahe niya sa mga sundalo. Huwag kayong nalililang sa mga nangyayari. Let's stay focused. Pag nadidistract tayo, at sabi ko, paano na ito? Ay, madali ang sagot dyan. Ano ba mission ko? Yun ang tutuparin ko. Kasunod yan ng pag-question ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa patuloy na suporta ng militar kay Marcos. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gustong malaman ni Vice President Sara Duterte ang mga itatanong sa kanya ng NBI. Bago oras siya humarap dito. Kanina, no-show siya sa investigasyon ng NBI dahil may importante raw siyang asikasuhin kaugnay ng pagdinig sa Kamara. May report si John Consulta. Bit-bit ng isang sulat, dumating ang abogado ni Vice President Sara Duterte sa tanggapan ng NBI sa Pasay. Ngayong araw sana ang investigasyon kaugnay sa mga banta ng bise laban kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pero nakasaad sa liham na hindi makakapunta si Duterte dahil may mahalaga siyang aasikasuhin, bunsod na nagpapatuloy ng pagdinig ng Kamara sa paggamit ng pondo ng OVP at DepEd. May ilang kahilingan din ang bise sa NBI. Clear copy of the complaint filed against her, the documents initiated sa investigation, at yung mga possible questions na aming itatanong sa kanya. Yun pong pagbibigay namin ng possible question ay pinag-uusapan tanga namin. Ang hindi pagharap ni VP Sara sa NBI, binatikos ng ilang mambabatas. Lalo't ipinagpaliban ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagdinig ngayong araw kaugnay sa pondo ng OVP at DepEd. Imposible ngang hindi alam ng Office of the Vice President yung cancellation na nangyari kahapon. This is another palusot. Dito natin nakikita na pag ikaw ba makapangyarihan at mayaman, hindi ka na kailangang humarap. Yung pagka-cancel ng House yesterday came in late daw. Late na yan na natanggap. So she is not ready for the NBI investigation. Sabi naman ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, hindi leadership kundi pagiging arrogante ang pinakita ng bise. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Duterte. Iniurong ng NBI ang investigasyon sa December 11. Pero sakali muling hindi makarating ang bise, then we will consider that as a waiver on her part and then we will proceed with our final report. Bukod kay VP Sara, may iba pa mga personalidad ang ipapasumpitan ng NBI kaugnay sa gumugulong na investigasyon. Kabilang dyan ang ilang kasama niya sa Zoom press conference. Tatanungin din nila ang bise ukol sa umano'y banta sa kanyang buhay. May claim din siya na there is a threat on her life. Vice President siya, imbestigahan din natin yan. Sa isang video message, nagpasalamat si Duterte sa mga individual na tumutulong sa mga tauhan ng OVP na apektado ng anyay krisis sa kanyang tanggapan. We assure the Filipino people that even in times of crisis and without resources, we shall stand tall, strong, and resilient in our service to the Filipino people. We will not break. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kumpiskado ng NBI ang iba't ibang mga smuggled at peking produkto sa isang warehouse sa Plaridel, Bulacan. Tumambad sa mga otoridad ang mga kahon-kahong food additive, pati sako-sakong damit na umano'y smuggled. Inaalam pa ang halaga ng mga nasamsam na kontrabando. Dental care services sakop na ng healthcare benefit packages ng PhilHealth. Kabilang sa mga serbisyong oral screening, dental prophylaxis, fluoride varnish application, emergency tooth extractions at consultations. Sa ilalim nito, makakatanggap ang bawat miyembro ng 1,000 pesos oral health benefit kada taon. 42 pesos per kilo na bigas, posible raw bago ang katapusan ng taon. Dahil yan sa Rice for All program ng Department of Agriculture kung saan direktang kumukuha ang gobyerno sa mga importer at trader. Wala pang petsa kung kailan at kung saan mabibili ang mas murang bigas.
Darlene Kai nagbabalita para sa GMA Integrated News. Batas na sa Australia ang pagbabawal sa mga edad 15 pababa na gumamit ng social media. Epektibo ang ban sa November 2025. Pero sa Enero, may trial na ng mga paraan ng pagpapatupad nito. Layo ng Social Media Minimum Age Act na mabawasan ang mga insidente ng cyberbullying. Lalabis daw na nakakaapekto sa mental health ng kabataan. Naatasan ng mga social media app na tiyaking masasala ang mga user na dapat edad 16 pataas. Ang mga lalabag may multang hanggang 49.5 million Australian dollars o mahigit 1.9 billion pesos. Suportado ng grupo ng mga magulang ang ban. Pero tutol dito ang ilang grupo ng kabataan, academics at privacy advocates. Pabor naman kaya ang ilang Pinoy na magkaroon dito ng katulad na batas? Pabor po kasi meron po sa mga ibang social media platforms na may mga hindi po magagandang pwedeng makita ng mga iba't ibang bata. Hindi po ako pabor dun sa 15 pababa na hindi na sila babawalan na sila na gumamit ng mga gadget kasi sa panahon po ngayon techie na yung mga kabataan. Sa ngayon kasi mas convenient na yung paggamit ng mga technology. So ba laging gumagamit? Imbis na huminto dahil sa parating na tren, tumawid pa at nanira ng harang sa riles ang truck na ito sa Poland. Huminto ito sa gitna ng railroad crossing. Bumaba ang driver, may sinilip at sumenya sa parating na tren. Pero nabangga na ng tren ng truck. Ito ang sugatan sa insidente. Sa ulat ng local media, sinampahan ng reklamo ang truck driver. Widows War stars Bea Alonzo at Carla Abellana sinagot ang ilang dating rumors sa trending suspect challenge ng TikTok. Suspect, tahimik sa set pero maraming suitors. Ay wala namang suitors. Sana meron, sana marami. Suspect, single daw pero may dinidate. Ha? Hindi totoo? Heart Evangelista featured sa Straight from the Heart edition ng Vogue Hong Kong. Insane dance moves at bulky physique ni BTSV, bida sa dance video ng South Korean choreographer na si Lee Jung-lee. Dinipost pa ni V sa kanyang IG story ang kanilang dance collab na may kasamang bear. And to complete the package, soothing and charming voice ni V, tampok sa bagong jazz single na Winter Ahead, kasama ang South Korean singer na si Park Hyo-shin. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. 26 days na lang, Pasko na! Kaya sa mga nais ng Christmas decoration sa labas ng bahay, alamin ang mga tips para mas maging agaw pansin yan. Pwedeng inspirasyon ng ilang bagong bukas na Christmas pasyalan sa report ni Ian Cruz. Let's make your Christmas sweeter this year. Prepare a sweet tooth sa muling pagbabalik ng Gingerbread City sa London. Recycled City ang tema ngayong taon. Kaya ang icing at ibang sweet materials na ginamit mula pa sa nabuong Gingerbread City last year. Dito sa Maynila, giant Christmas tree ng Manila City Hall ang bida. Nakakaaliw ding panoorin ang dancing fountain. Sa Ilocos Sur, tad-tad na rin ng Christmas lights ang munisipyo ng Tagudin. May maliliit na Christmas tree at nagliliwanag na centerpiece. Kung outdoor decorations ngayong Pasko ang focus mo this year, narito ang ilang tips para mas maging festive ang look niyan. Planuhin ang layout. Pwedeng gamitin ang mga puno sa bakuran to make it look more natural. For a playful touch, subukan ang inflatables
gaya ng ilang holiday characters. At para sa mas ligtas na Pasko, tiyaking safe ang gagamiting Christmas lights. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.